Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Medyo dumidigay-digay pa no? Ngayon, usapang summer uli, no? Dahil nga mainit, no? Mainit. Recent video ko tungkol sa insulation. No? Hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. Kung effective ba talaga yung insulation. And then, meron din akong playlist tungkol sa kung paano mapapalamig ang bahay mo kahit hindi ka gumagamit ng aircon. May playlist ako dyan, no? Pwede mong i-marathon. Okay. This time, ang pagkukwentuhan naman natin, matapos na makanood tayo ng maraming mga feature sa YouTube na mga paraan para mapalamig ang mga bahay, ano ba talaga ang pinaka-effective na paraan para mapalamig mo yung bahay mo? Again, hindi ko sinasabi na magiging kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng air-conditioned na kwarto. No? Pero at least ay mabawasan yung mainit na pakiramdam. No? Gusto kong Gusto kong idiin yung pakiramdam. Mas malamig yung pakiramdam mo. O sabihin natin mas maging presko yung pakiramdam mo. No? Na hindi ka naman talaga gumagamit ng aircon. Pag-usapan natin yan. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Una muna, baka hindi ka pa subscribe sa YouTube o hindi ka pa kita follower sa Facebook, gawin mo na. No? Marami na tayong videos tungkol sa architecture, construction, project management na ginawa na pwede ikatuto mo. No? Dami na yan, no? More than 600 na yata. Hindi ko naman na binibilang, pero pagka yung dami na palang video na nagawa ko. Okay. So, isa na nga dyan yung pinakita ko kaninang playlist no? Tungkol sa kung paano mo mapapalamig ang bahay mo nang hindi ka gumagamit ng aircon. Dagdagan natin yan. Unang-una, marami kasi tayong mga napapanood na gumawa sila ng mga solar chimney. No? Yung mga solar chimney, yun daw, pinapalamig niya yung temperature sa loob ng bahay. Nire-regulate niya yung temperature sa loob ng bahay kahit wala siyang air condition unit. Totoo naman yun, pero hindi yun applicable sa Philippines. No? Bakit? Kasi effective yon yung mga solar chimneys. No? Sa mga lugar na tuyo ang hangin. Sa Pilipinas, hindi po tuyo ang hangin. Dito sa tropical country na Pilipinas na kung saan tayo kumikilos, ang hangin ay basa. Ulitin ko, sa Pilipinas, ang hangin ay basa. Humid, ibig sabihin. Mataas ang humidity. Ano ba ang humidity? Para maintindihan nyo, let's say ang hangin ay foam. Sponge. Let's say sponge siya. Yung sponge na yon ay babasain natin. Kung gaano siya kabasa, yun yung tinatawag na humidity. So, mas basa siya, mas marami siyang laman na tubig, mas mataas ang level ng humidity. So, yun yung ibig sabihin ng humidity. Sinusukat niya kung gaano kabasa yung hangin na nandito sa atin. At sa Pilipinas, year-round ay humid. Compared sa ibang bansa na tuyo ang hangin. So, kung nakakapunta ka sa ibang bansa, mapapansin mo, tirik yung araw pero parang hindi malagkit yung pakiramdam. No? Pero ang taas ng temperature nila. Lalo na yung mga Middle Eastern countries. Mataas yung araw, mainit yung araw, pero yung pakiramdam nila hindi malagkit. Kasi yung hangin nila tuyo. Sa Pilipinas, no? Kahit na sa panahon na medyo malamig ang hangin, malagkit ang pakiramdam mo pag nasa labas ka. Hindi ka pa rin masyadong komportable. No? Kahit ang temperature ay mga 26. Ganyan.
sa labas. Bakit? Kasi basa yung hangin. Kapag basa yung hangin o mataas yung humidity, yung pawis mo hindi kaagad natutuyo. Yan. Kasi barkada niya yung humidity. Nagsasama-sama sila eh. So, para maging komportable yung pakiramdam natin, yung pawis natin ay dapat nag-evaporate. Yun yung idea ng tawag ito, nung solar chimney na binanggit natin kanina. Yung mainit na hangin ay mabilis mag-evaporate. Oo nga, sa Pilipinas, ganun din naman. Yung init ng hangin, o yung mainit na temperature, yung mainit na hangin ay umaakyat. Pero dahil nga mabigat siya, no? Humid ang hangin, basa ang hangin sa Pilipinas. No? Naiiwan talaga siya sa pakiramdam natin. Kaya hindi komportable ang ating pakiramdam. So, yun ang problema. Kung ganon, kung hindi palaging yung init, kaya nga may tinatawag na heat index no? Iba yung temperature, iba rin yung pakiramdam mo. Yung sukat dun sa temperature dito sa atin, iba rin yung sukat ng init na pakiramdam mo. No? So let's say, ang temperature ay 28. Pero mapapansin mo minsan, binabalita, 28 nga ang temperature, pero yung heat index ay 32, 34. Kasi yun yung init na pakiramdam natin. Mas mainit. Dahil nga sa mataas yung humidity. No? So, para bigyan kayo ng basic na understanding no? Kung paano gumiginhawa yung pakiramdam natin kahit mainit. Gamitin na natin yung aircon. Okay, aircon. Ano ba ang ginagawa ng aircon? Ang ginagawa ng aircon na yan, kinukuha niya yung humid na hangin dito sa loob ng kwarto. Kasi dito sa Pilipinas, kahit nasa loob ka, yung hangin dito ay humid. Basa. Kinukuha niya yan. No? Kaya yung mainit na hangin na yun na basa, diba? Pupunta yan sa aircon, tapos yung aircon may malamig na coil yan. No? Pagka sumayad na doon yung hangin na kinuha niya doon sa kwarto, ang mangyayari, yung daladalang moisture nun ay itatapon niya sa labas. Kaya nga may tumutulo na tubig dyan sa labas ng aircon. Kasi kinukuha niya yung basang hangin dito. Tapos, pag umikot na yung hangin na yun, pinalamig na niya, tuyo na yun. Yan. Kaya ang buga na ngayon, ang temperature dito, malamig na hangin, at the same time, tuyo. Kaya yung pawis mo, pagpasok mo sa aircon, ang bilis matuyo. Di ba? Kasi hinihigop na nung aircon palabas. Therefore, ano ang pinaka-effective na paraan para maging presko na hindi mo kailangan gumamit ng aircon? Pero uulitin ko, no, maging mas presko lang. Hindi naman ibig sabihin na maging presko talaga, na malamig. No, kasi nga, hindi mo talaga mapapalitan yung aircon. No? Dahil yun talaga trabaho niya. No? Patuyuin yung hangin at the same time palamigin yung temperature. Pero kung ayaw mo naman na ganyan palagi, gusto mo lalanghap ka pa rin ng hangin, ano ang magiging solusyon para hindi ka naman mainitan ng todo, no? Yung pakiramdam. No? Ang susolusyonan natin yung pakiramdam. No? Kasi hindi palaging yung mainit na temperature ang problema. Kagaya ng binanggit natin sa ibang countries, no? Mainit yung temperature nila, pero yung pakiramdam hindi malagkit. Ang kailangan mangyari, no? Yung moisture na yan na nasa hangin ay mabilis nating mapaalis, mapa-evaporate. So ano ang katulong? Circulation. Air circulation ang solusyon. So ano ang paraan para mas mapabilis ang air circulation? Diyan papasok yung natural ventilation. So dapat ang bahay natin ay hindi kulob. Dapat may mga bintana na bukas. Kung hindi man mga bintana na bukas, may mga openings na nasa walls.
Tapos, pag pumasok yung hangin doon, dapat makakalabas din siya kaagad. Di ba? So, importante na may mga sapat na openings yung mga pader mo. Ang tawag dyan, cross ventilation. Kahit na mainit yung hangin na yan, pero makakalabas naman siya, edi maganda. Diba? Kaya nga gumagamit tayo ng fan. Ang fan, yung mga electric fan, ang ginagawa niyan, pinapabilis niya yung circulation ng hangin. No? Kaya bubuga yan sa katawan mo, sa balat mo, yung pawis mo na nandito, yung humidity na dumidikit sa'yo, no? Na malagkit, ay tinutulak ng hangin, paalis. Kaya nawawala rin, no? Yung natutulungan yung perspiration mo, yung sweat mo, na tumakas, na bumitaw sa balat mo kapag merong air, kapag merong hangin, kapag ka may circulation ng hangin. Pinopromote kasi ng electric fan yung circulation ng hangin. So, number one na pinaka-effective dito sa Pilipinas, sa tropics, ay natural ventilation or cross ventilation. Yan pa rin ang the best. No? So, ngayon, pwede mong partneran yan. Yung cross ventilation, pwede mong partneran ng shading. Pag sinabing shading, oo nga, alam naman natin na mainit pa rin yung hangin, pero mainit din yung araw, di ba? E di, pwede mong bawasan yung source ng mainit na pakiramdam. No? Yung bawasan mo man lang yung tama ng matinding sikat ng araw dun sa loob ng bahay mo. So, magagawa mo yan kung merong shading. No? So, ano-ano yung mga shading na yun? Canopy, no? O kaya yung mga bright soleil, no? O kaya perforated walls na bago pumasok yung init ng araw, pumapasok din doon yung hangin dahil perforated siya, butas-butas siya. At the same time, nagkikreate siya ng shadow, and at the same time, napopromote niya rin yung mabilis na pagtakas ng hangin. No? Kasi nga, perforated siya. No? Itinatawag natin mga breeze blocks. No? Kaya nga tinawag na breeze blocks yan. No? Tatakas yung hangin sa kanya. Pag tumama sa kanya yung hangin, tuloy-tuloy siyang lulusot. Lusot-lusutan yung hangin. So, ano pa? Pwede ka ring maglagay ng mga halaman. Yung mga halaman na yan, responsible yan sa pag-promote ng oxygen. Kasi oxygen yung kanilang nilalabas eh. So, mas maraming halaman, mas maraming oxygen. Kaya napansin mo, kapag sa lilim ka ng puno, mas ma-presko ang pakiramdam, di ba? Kasi humihinga ka rin ng oxygen habang ikaw ay nalililiman. At talagang napakagandang cooling effect, no? Kapag nasa ilalim ka ng halaman o ng puno. At the same time, visual no? Nare-relax yung pagtingin mo kasi green yung nakikita mo, malamig sa mata. So, yun ang iniisip natin, no? Na, oo nga, ang temperature ay mainit dito sa Pilipinas, pero may paraan para number one, pabilisin mo yung evaporation ng malagkit na pawis, malagkit na pakiramdam. No? Dahil sa tulong ng hangin, gumagalaw na hangin. No? So, para mapagalaw mo yung hangin, pabalikan natin mga binanggit natin kanina, cross ventilation, promote natin yung cross ventilation with the help of mga fan. No? Tapos, gagamitan din natin ng mga shading, no? Ang binanggit natin kanina. At iba pang mga paraan para yung pakiramdam natin yung mag-adjust. No? Although hindi mag-a-adjust talaga, hindi natin palalamigin yung Pilipinas, no? Pero yung pakiramdam natin, no? Yan yung gusto nating mapalamig. No? So, makakatulong din kung iinom tayo ng malamig na tubig. No? O ano bang inumin na magpapa-refresh, yung refreshing na pakiramdam. No? Siyempre, kung kaya mo talagang mag-aircon ng 24/7, di mas maganda, no? Pero kung gusto mo na alternative, natural way para mapalamig ang pakiramdam mo, ayun nga, yung mga napag-usapan natin. Ang kalaban natin talaga, hindi palaging init ng araw,
humidity. No? At yung humidity na yan, pwede nating i-adjust, no? Yung ating sarili, no? Para hindi maging masyadong malagkit yung pakiramdam natin, no? Sa basang hangin dito sa Pilipinas. Padaluyin natin. Padaluyin ang hangin hanggang sa umabot sa katawan mo yung hangin na yan. Okay, so sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko, no? Pero yan talaga yon. So sa mainit na Pilipinas, hindi natin babaguhin yung temperature. Mahirap baguhin yon, pero pwede nating i-adjust yung ating pakiramdam. Kaya yun ang binanggit natin kanina. Maraming salamat po. Sana nakapag-share ako ng isang bagong kaalaman o kaya dagdag kaalaman sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye.